Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Professor Malo Tikia. Isinare niya ang pahayag ng Pangulo sa isang interview at binigyan niya ng reaksyon. Ito sa Bloomberg na article, Philippines Marcos airs fears. Former ally could undo his legacy. Natatakot ang Pangulo na ang susunod na administrasyon ay hindi pagpapatuloy o mawawala ang legacy, yung magagandang nagawa niya. Okay? So, inanalyze ni Professor Malutikia, sinasabi ng political analyst na ito na parang umaamin ang Pangulo na manipis ang kanyang nagawa kaya madaling burahin. Let's deconstruct this and tell me what's wrong. Sabi, sa akin, yung mga salitang naka-highlight ay nakakatawa. So, ang hinighlight niya is former ally at saka undo his legacy. Nakakatawa. Dalawang pamamaraan ang aking sasabihin. Kung ang former ally ay si VP Sara Duterte, binibigyan niya ng bigat si VP Inday Sara dahil inaamin niya na kasamahan niya si VP Inday pero kayang ibahin nito ang Marcos legacy. Ang tanong, meron ba? Yan din ang tanong ko. Ano ba ang legacy na iiwan ng Marcos Jr.? Dalawa kasing legacy. Merong good legacy and bad legacy. Kung good legacy lang, halos wala akong maisip. Bad, pwede. Ano yung bad legacy? Yung corruption, male-maleta legacy. Kaya nga may post si Atty. Baligod, BBM single-handedly. Nag-iisa lang siya. Ginawa niya ang Pilipinas na third most corrupt country in ASEAN region. What a legacy. Yun. Legacy yun. Doon siya maalala ng tao. Kaya lang, it's a bad legacy. So, meron ba siyang legacy? Di yung maleta legacy. Dagdag dito. Dahil sa nipis at di mo masasabing may legacy dahil madaling mabura. Ayan, agree ako niyan. Ang pangalawang interpretasyon ay maaring pumapatungo sa 2028. Kung ang kanyang mamanukin ay former ally niya, kung sino man yon ay kayang mabura ang nagawa niya. Example, John B. Cremulya. Pag nanalo si John B. Cremulya, former ally niya di wawalain lahat ni Rimulya ang nagawa niya. So, yun nga, maraming interpretasyon itong undo my legacy. Sabi ni Professor Tikia, di ba ang suma total niyan ay manipis o walang nagawa? Kayo, ano ang tingin niyo? Tingnan natin ang mga nag-comment, comment. Nigel Hieronimo, what a legacy is speechless. Rodman, dalawang klase naman kasi yung i-undo, from good to bad or from bad to good. Kung manalo si VP Sara, from bad, yung worst corruption, ayan, i-undo niya. Hahabulin niya yung mga maletagang at ipapakulong. Ayun, from bad to good. From good, anong i-undo ni VP Sara? Wala nga akong maisip na good legacy ng administrasyong ito. De Leon Manggila, if it's for the betterment of the country and the lives of the million, why not? Gary Balgio, what legacy? Maleta legacy. Erla Iosaria, what legacy? Please enumerate one by one. For me, I can not think of one. Ako rin, wala. Willie Zubel, nahihibang na, Professor, or di pa nawala ang AMATS. Ang tingin kasi ng Pangulo, talagang napakarami ang nagawa niya sa bayan nito. Ganon siya. Very confident.
Kaya lang, I don't know 20 pesos bigas, meron na. O, yun, yung legacy niya yun. Kaya pagbigyan naman natin na ipababa niya ang presyo ng bigas, 20 pesos. Oh, kumusta ang presyo ng bigas sa inyo? Wala na, tumataas na. Nang dahil sa oil crisis, nababasa kong post, nasa 60 to 67 pesos na per kilong bigas. Yung mga tinutulungan nating Talandig tribe sa Bukidnon, yung una, ayay pa kay yung half sack 25 pesos per kilo. Ay yung half sack 900 pesos lang 'yon o 950. Sabi ng isang Talandig, nag-text siya, "Sir, magtanim na lang kami ng kamuti, balanghoy, o kamuting kayot, iba pa. Kasi sobrang mahal ng bigas dito sa amin. Yung dating binibili namin na 900 sa 25 kilograms, ngayon is 1,500 na. Mahirapan na kami." Oh, 20 bigas meron na. Oh, meron pag nagkaroon ng sakuna. Ay hintayin pa na nila na maglindol, magbaha, mamaya instead na magbigay, magbebenta. Anong klaseng administrasyon yan? Ano pang mga legacy? Yung walang magugutom na Pilipino pag alis ko sa pwestong ito. Wow. Sana magdilang anghel ang Pangulo. Ganda naman ang kanyang hangarin. Palakpakan naman natin. Huwag naman tayo masyadong negative. Sana nga, kaya lang, sa ngayon, sa survey ng SWS, padami ng padami ang mga taong nagugutom. Yung poverty rate, hunger rate, tumataas. Yan po ang survey ng SWS. So, good luck! Sa 2028, sana manalo ang manok ni PBBM para hindi maalis yung kanyang legacy na naitulong sa sambayanang Pilipino. Magandang araw, maraming salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin ninyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa tagaan amog yero. Mga dagko na ang buslot sa iyang balay. So kaulanan na gyud. Pambutangan ng og sisglo. Kapaliman. Pamisuran sa mga buslot. Upason ang aray, upasas doon. So mo na ni ang yero nga among gihatag para mapulian to ang ilang atop ng mga buslot na. O karon humanagid sa pag-atop. So napulihan na gyud tong mga bosloton nga ilang atop. Salamat sa Ginoo nga napulihan ang among sen sa naghatag. Salamat sa nagtabang nga napulihan ang among atop nga dili nami maulanan. Oo. Salamat gid kaayo sa Ginoo. Ante pila na to katuig ang inyong balay nga inadto na ang itsura nga buslot na gyud. 15 na katuig, 15 na katuig. dugay na kayo. So nga naman ante sulod sa 15 na katuig wala gyud mo nakapuli og atop. Kay
Di na ayaw mong gipasan nga bugat nga problema. Mm. Wala mi nakapuli og atop. Tungod sa kalisod, wala na ko'y trabaho, nga doon ako'y sakit nga bati karon sa akong lawas, nga dili na ko makakaya og trabaho. Si Uncle dili na sad ka trabaho. Di na sad siya ka trabaho. Oo, so salamat ka ante. Tagtag og hero. Salamat.